Wala kaming ibang purpose ngayon than to preach the truth of the Word of God. At ipipreach namin yung totoo kahit masakit. I'd rather hurt you with the truth than comfort you with a lie. Dahil mas masakit yun, mga kapatid, na binubola mo lang ako. We will hurt you with the truth, but we will never comfort you with a lie. And we will preach the truth even it's offensive. Dahil sa inyo na namumuhay sa kasinungalingan, ang katotohanan talaga ay offensive sa atin, mga kapatid. But hear me, just because na-offend ka does not mean na tama ka. Just because tinamaan ka, nasaktan ka, it does not justify that you are right, mga kapatid. Sometimes kailangan natin marinig yung masakit na katotohanan para maligtas yung ating kaluluwa. Dahil kaming mga preachers, hindi kami tinawag ng Diyos para i-preach yung gusto nyo. Andito kami para i-preach yung kailangan nyo. Dahil hindi lahat ng gusto nyo ay kailangan nyo. Na hindi minamasahe yung ating comfort zone, kundi pinipreach yung katotohanan, even to the point na pwede kang matisod. Yung mga simbahan na hindi nagpipreach ng katotohanan, dinudumog ng mga tao. Kasi ang mga tao ayaw ang totoo. Ang mga tao ay gusto ay madali, mga kapatid. Pero ngayong umaga, wala kayong ibang maririnig, kundi katotohanan. Katotohanan sa salita ng Diyos. I don't care, ma-hurt kayo, ma-offend kayo. You need to hear the truth. Now here's the truth. You are going to hell. I am going to hell. We are going to hell. That's the truth, mga kapatid. You are going to hell. Because you are a terrible sinner. From the crown of your head to the sole of your feet, kayo po ay makasalanan, mga kapatid. Ang sabi sa Proverbs 20 verse 9, sinong makakapagsabi, ako'y dalisay sa aking mga kasalanan? That's a rhetorical question. Ang meaning ng rhetorical question, yung sagot ay nandun na sa tanong, mga kapatid. Wala ni isa sa atin dito ang makakapagtayo at sabihin, malinis ang aking puso. Mabuti akong tao. Never akong nagkasala. Never akong nagkamali. At ang sabi sa Romans chapter 3, verse 10, gaya ng nasusulat, walang matuwid. At inulit pa, wala. Wala kahit isa. Isipin nyo na yung pinakamabait na tao na iniisip nyo ngayon. Sa mata ng Diyos, siya po'y makasalanan, mga kapatid. Walang matuwid kahit isa. Wala. Kahit pastor, kahit evangelist, kahit police, kahit zone leader, kahit mga singer, mga makasalanan lahat yan, mga kapatid. Hindi dahil hinuhusgahan ko, pero yun ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Ating katwiran ay para lamang maruming basahan. Basahan na nga, marumi pa. Ganon tayo masama, mga kapatid. Dahil maraming tao nagsasabi, hindi man lang importante magsimba. Importante, maging mabuting tao ka. Wala kang inaapakang tao. Wala kang sinasaktan. Hindi mo naman kailangan yung magsimba-simba. Marami nga dyan nagsisimba pero mga marites Marami nga dyan nagsisimba pero mga hipokrito nga Listen to me, mga kapatid. Kung yung mga nagsisimba nga, dehado pang maligtas, how much more na ikaw, hindi magsisimba, anong may pagmamalaki mo na ikaw maliligtas? Ang nagsabi na sila'y hindi nagkasala, sila ay mga sinungaling. Sinungaling ka pag sinabi mong wala kang kasalanan, mga kapatid. Kaya ang Diyos, hindi umiinit ang dugo niya sa mga makasalanan. Umiinit ang kanyang pagka-Diyos pag merong mga makasalanan na nagbabanal-banalan. Merong mga makasalanan na mga self-righteous. Doon galit ang Diyos, mga kapatid. Hanggat hindi mo nauunawaan gaano kalala ang kasalanan mo, hindi mo talaga ma-appreciate yung trabaho ng Diyos at yung ministry ng Diyos.
as our Savior. That's why ang pinaka-problema natin sa mundo ay hindi po politika, hindi po economics, hindi po environment. Ang pinaka-problema sa mundo ay spiritual problem. Men and women of God living in sin, mga kapatid. Imagine kaano tayo kalala. Laban na laban tayong i-defend yung animal abuse. Pero pabor tayo, mga kapatid, ng i-abort yung mga babies. Ang gagaling natin gumawa ng bahay, pero hindi tayo marunong gumawa ng home, mga kapatid. Hallelujah. Gusto pa talaga natin makonquer yung planet. Pero yung bad habit mo nga, hindi mo nga makonquer, mga kapatid. Ito yung generation ngayon na ang daming alam, pero walang naiintindihan. You and I don't deserve anything. Just pure death, straight up, mga kapatid. However, alam niyo ang good news? 2023 years ago, ang sabi ng angel kay Mary, thou shalt have a son, and thou shalt call his name Jesus. For he shall save his people from their sins. Yung pinaka-problem natin, bit-bit ni Jesus yung solusyon. Sinabing, at nung isilang siya, he will build a religious group. Hindi sinabing he will build a social group, social club, mga kapatid. Hindi nga sinabing magtatayo siya ng malaking templo, magtatayo siya ng katedral. Kaya nung time ni Jesus, wala siya sa templo. Lagi siyang nandun sa labas, mga kapatid. Inaabot yung mga lasingkero, inaabot yung mga prostitute, yung mga outcast of society. Binigyan ni Jesus ng value. Religion is helpful. But only Jesus can solve the sin problem. Kung nalulunod tayo sa kasalanan, hindi religious do's and don'ts ang magliligtas sa atin. Hindi 10 Commandments. Si Jesus mismo stooped down to our level and rescue us.